Welcome to Invest Ed. So today, magre-reply na naman tayo sa request ng ating mga subscribers, no, na i-review daw natin yung mga stocks. Okay? Before we start, kung bago ka pa lang sa ating channel at first time mo itong makitang ating screener, ito guys, itong screener natin guys, ay ginawa ko, no, para sa mga investors na nag-uumpisa pa lang sa pag-i-invest sa stock market. So, ginawa ko to kung paano ako nag-a-analyze ng stocks, no, para magkaroon din kayo ng idea. So, nakita natin dito yung top gainers, top losers, and most active trades, no? So, ito ay automatic na wala ka nang gagawin. Titignan mo na lang yung mga data dito. Now, kung titignan natin, nasa top gainers pala ngayon si DMW. So, nasa 7.79%. Si DMC, no, na nasa 4.51% ang inangat niya ng Monday, no? So, nakikita natin na dalawa sa hawak kong stocks ay nasa top gainers ngayon. So, that's a good sign, no? Si LLHC pala, no, na andito, no, nasa top gainers din pala. Naka-review lang natin dito, no, sa kanya. Okay, so, okay guys, so, bago tayo magsimula, no, napansin ko lang to si Sir Oz TV. So, nantignan ko yung kanyang channel. Ganda yung content ni Sir Oz, no, na content niya sa kanyang channel, no. So, hindi ko to kilala sa Sir, but now-notice ko lang yung kanyang channel, no. So, click nyo guys and subscribe nyo, no. Magkaroon din kayo ng ibang informations sa mga ibang bagay. Okay? Guys, mag-start na tayo, no. So, yung topic natin ngayon guys ay requested to ni Sir Zigward, no. So, sabi niya dito guys, great analysis. Sir, pwede rin pa-analyze kay M-Wide and EAI. Thanks. Okay, so so ito yung analyze natin guys. Ito yung topic natin ngayon, no? Yung company Megawide and EAI. Okay guys, no? So kung bago ka pa lang sa ating channel and hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, so guys, pindutin nyo lang tong like and lalabas to, magpa-pop up itong ating, click nyo siya, diretso na to sa ating YouTube channel, no, para magkaroon din kayo ng ibang informations about sa mindset, investing strategy, and kung many more, no, na pwede nyong malaman about sa investing. Okay? So now, ang topic natin ay ang company EAI and Megawide. Okay? So kung pipindutin natin tong research stock, okay? Okay, so medyo nagkaunting update lang tayo, no? So meron na tayo ditong hot deals, no, from Lazada. Meron tayo dyan, click nyo yung shop now kung gusto nyo mag-shopping. So dito, no, meron silang discounted na up to 80% off ang Lazada, no. And kung gusto nyo na investing book, no, nandito na Intelligent Investors, Common Sense Investings, and my favorite of all time ay yung Money Master of the Game ni Tony Robbins, and itong second book niya about sa Unshakable, no. Itong Unshakables ni Tony Robbins. Okay? Okay guys, no, sa mga gumagamit pala ng ating screener, minsan bumabagal yung ating screener, no, kasi ang gumagamit kasi ng ating screener, 100 person per day ang gumagamit ng ating screener. So medyo minsan kapag mabagal, baka natatimingan nyo yung maraming bugso ng mga nag-i-research sa ating screener, no. So don't worry guys, no, kung nagre-research kayo dito sa ating screener. So yung information nyo naman dito sa ating screener ay nakadago naman yun, ibang hindi lumalabas yung mga pangalan nyo kasi syempre pinapangalagaan pa rin natin yung mga privacy pa rin naman natin, no. So okay guys, so mag-umpisa na talaga tayo, no. So kung pipindutin natin itong research stocks, kasi ito yung lalabas, no. Then syempre itatype natin dito yung company i-analyze muna natin. So ang company na analyze muna natin ay ang company Megawide. Okay guys, no, kung mapapansin nyo guys, yung intrinsic value natin kay Megawide ay negative. So bakit negative yung kanyang intrinsic value ngayon? Kasi naka-base tayo guys sa earning base ng company, no. Quarter to quarter tayo kinukuha natin yung real performance talaga ng company. So magtataka kayo bakit yung ibang mga stocks ay negative, dahil nga sa
performance nila na hindi masyadong maganda ang performance, kaya negative yung kanilang intrinsic value. But in the near future, no, kung mag-i-improve ang company, talagang magbabago rin naman yung kanyang intrinsic value, no? So, today, ang intrinsic value ngayon ni Megawide ay nasa negative kasi kung titignan natin dito, no, sa quarter to quarter ng company, yung kanyang net income in third quarter ay nasa negative 321.19 pesos loss. And in second quarter, down by 490 million pesos. Okay? First quarter nasa 200 lang, and second quarter in last quarter of 2019 nasa 209 lang, no? So nakikita natin na loss talaga ang company. So kaya naapektuhan yung intrinsic value ni Megawide, no? So okay guys, so alam niyo na, no, kung bakit negative yung ibang mga intrinsic value ng company, dahil naapektuhan sila ng pandemic or naapektuhan sila ng kanilang earnings. Okay? So ganun lang 'yon, no? So now kung titignan natin dito guys, so most analysis natin sa company nasa nasa 1, while management ay nasa 7, debt ay nasa 7. So analyze natin 'yan para malaman kung bakit naging ganyan yung ating ratings. So now let's take a look muna yung 1-year chart. Kung titignan natin yung 1-year chart ni Megawide, okay? Yung 52-week high nila ay nasa 17.28 pesos. And yung kanyang 52-week low ay nasa 4.54. Wow, that's grabe, no? Significantly talaga super nag-draft yung kanilang prices. Okay, so yung kanyang market capitalizations ngayon ng time na ina-analyze natin ito ay nasa 18.7 billion pesos. Okay guys, so kung titignan natin dito, yung kanyang net foreign yield on Monday ay nasa negative 13.18 million ang lumabas na foreign investors sa company. And also, kung titignan natin dito yung 1-year trade ng company and yung 1-year investor or net foreign investor sa company ay nasa negative, no? Ibig sabihin, nasa negative 1.7 billion na investment galing sa foreign investors ang lumabas sa company na investment. Okay? So, kung titignan natin yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share, na andito tayo sa stage na ayaw nating makita na negative yung free cash flow per share but may earnings per share, no? So, talagang ito ay talagang dahil sa talagang negative yung kanilang quarter to quarter na earnings, no? So, ito na yung isa sa kadahilanan kung bakit nag-negative yung kanilang free cash flow ng company. And yung free cash flow per share ng company, no? Kung titignan natin dito guys, yung free cash flow yield na company, no, talagang negative din. Okay? So, now kung titignan natin guys, yung kanilang free cash flow na company for the past 5 years, talagang wala pang pandemic, negative na yung kanilang free cash flow for the past 3 years, no? From 2017 to 2019, negative na yung kanilang free cash flow. Okay, so that's a negative sign sa mga investors ng company. Now, kung gusto nyo malaman, no, kung anong meron sa company, ang gagawin nyo na lang, tignan nyo na lang yung year-to-year report ng company or yung quarter-to-quarter kung bakit naging negative yung kanilang free cash flow para magkaroon kayo ng widen idea, no, sa kanilang business kung ano nangyayari, no? And also, no, kung titignan natin dito yung moat analysis ng company, nakikita natin na yung positive lang sa kanila ay yung book value per share, while the rest ay negative na, no? So, that's a negative sign also. Na kung titignan natin dito guys yung management analysis natin sa company, nasa average naman yung kanilang management. Okay? So, let's take a look sa kanilang debt analysis natin sa kanya. Yung debt to earnings ratio ng company, yan, nakikita natin na sobrang laki ng kanilang debt to earnings. So, sinasabi sa atin dito na 38.5 years nilang kayang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. That's a negative sign, no? Para sa akin, kunyari ako mag-i-invest or nagre-review sa stocks na to, para pag-investan, that's a negative sign para sa akin. Remember, ang gusto ko lang makita sa company ay nasa 3 pababa lang yung debt to earnings. Dito, nasa 38. So,
sinasabi lang sa atin dito na sobrang laki ng kanilang interest expense na kinikater sa company. Okay? Okay, so now kung titignan natin dito guys, yung price to book ng company annually ay nasa 1.34, while the price to book in quarterly ay nasa 1.47. So sinasabi sa atin dito ng price to book na overvalue ang company, no? So in terms of price to book ratio alone. So let's take a look sa kanilang free cash flow. Nakikita natin yung free cash flow ng company annually ay nasa negative 4.5 billion pesos negative free cash flow. Kung i-compare natin siya sa free cash flow ng company in trailing 12 months, nasa 821 million negative free cash flow na lang ang company. Nakikita natin na yes, nag-i-improve yung kanilang free cash flow but negative pa rin, no? They are losing money, no? So, ibig sabihin, mas malaki yung kanilang capital expenditure kaysa sa kanilang cash from operating activities. Okay? So, kung titignan natin yung current ratio ng company, nasa 1.27 current ratio annually. And comparing to the current ratio in quarterly, nakikita natin nasa 1.23. So, hindi masyadong bumaba yung kanilang current ratio. Okay? So, kahit pa paano maganda tignan. Now, let's take a look sa kanilang debt to equity. Nakikita natin yung kanilang total debt to equity ratio na nasa 333.92% yung kanilang debt to equity. Let's compare yung kanilang debt to equity annually to the debt to equity in quarterly na nasa 366.32%. So nakikita natin na sobrang laki ng kanilang debt borrowing, no? Kasi ang ibig sabihin nitong debt to equity in quarterly nila nasa 366.32%, and every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 366.32% noon ay financed by utang. So sobrang laki. That's a negative sign para sa mga investors or potential investors na kagaya ko, no? Okay, now, bakit natin nasabi na negative? Kasi ang gusto natin makita kapag nagre-review tayo ng stocks, yung kanilang debt to equity ay nasa 40% pababa lang. Dito, lampas na sa 100. Nasa 366 na. Kaya nakikita natin talagang they are losing money, no? Okay, now let's see, no, in the future kung ano yung mangyayari sa company. Kung gagawin nilang take actions or plano dito sa kanilang debt, sa kanilang utang ngayon, no? So for now, nasa negative side ako ngayon, no? Nasa red flag ako ngayon as an individual investors, no? Nasa red flag ako ngayon kay Megawide. And kung titignan natin dito, yung net profit margin na company annually ay nasa 5.59%. And now, in net profit margin ng company in trailing 12 months ay nasa negative 4.22% na, no? So, ang ibig sabihin nito, they are losing money dito. Okay, so, also, sinasabi dito sa atin na they are losing money in trailing 12 months. Okay? So, ang ibig sabihin nito sa mga hindi pa nakakalam na net profit margin, no? In every 1 peso na sales ng company, magkano ba ang tubo ng company? So, dito, in trailing 12 months, down sila by 4.22%. Okay? Kung scroll natin to, no, nakikita natin na yung year-to-date percentage gain ng company down sila by 45.73%. Okay? That's a massive drop down sa company. In additions, no, sa kanyang information sa Big 5 numbers natin, for the past 5 years, yung growth rates ng company sa ROIC ay nasa 12% negative, while the sales ng company nasa 5%, while the earnings per share ng company ay nasa negative 8%, equity nasa 0 growth percent, no? And yung free cash flow ng company for the past 5 years nasa NAM. And kung titignan natin dito, 2015 nila ay positive and 2019 negative na. So kaya nakita natin na NAM yung kanyang growth rate. Let's take a look in addition sa kanyang financial. Kung titignan natin yung income statement ng company, okay? Yung revenue nila, okay naman, no? Stable naman yung revenue. Tumataas yung revenue nila for the past 5 years. Now, kung titignan mo yung net income ng company, bumababa. Okay, that's a negative sign, no? Ayan na yan, nakikita na natin. And also, nakikita natin dito na yung kanilang balance sheet,
in total assets to total debt ng company, nakikita natin na significantly talagang nag-grow yung kanilang total debt. Okay? Okay, now, kung investors ka ng company or potential investors ka ng company, okay, ang gagawin mo dito, sasiyasatin mo na yung for the past 3 years, year to year na review ng company o year to year report ng company kung ano yung ginagawa nila and ano ba yung take actions nila doon sa positions na ginagawa nila. And ano ba yung take actions nila for the past 3 years doon sa kanilang problema, no? Yun ang gagawin mo na ngayon. And now, pagtapos mo ng ma-analyze yung year-to-year analyzations ng company, puntahan mo na ngayon yung quarter-to-quarter report ng company, analyzations ng company, kung pwede man pag-investan or hindi itong company. Okay, so it's up to you, no? Kasi itong analyzations ko, para lang sa akin to, no? Ito yung review ko lang, insight sa company. And this is how I review and analyze stocks na potential na pwedeng pag-investan, no, for the past 7 years. Okay? So, ganito yung ginagawa ko, no? Okay? So, sinishare ko lang sa inyo kung paano ako nag-a-analyze, nagre-review ng isang stocks na potential na pwedeng pag-investan. Okay? So, overall, yung ating snowflake analysis natin sa company, talaga majority ay nasa red flag, no? Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.